Happy Saturday mga kamarino! Alam niyo po ba kung anong oras na? Anong oras na, Admiral? Aba, siyempre, oras na naman para sa isang inspiring at makabuluhang usapan. Yan, ang gusto ko sa'yo, Admiral. Kamustahan tayo sa ating mga kamarino. Yes. Siyempre, sa larangan ng maritima. Siyempre, tatanungin din natin, kamusta nga ba lahat? Ano nga ba happening ngayon? Diba, Admiral? Correct. Admiral, tanungin muna kita. Saan ka nag-spend ang birthday mo? Kalahati lang. Kalahati ang birthday? Kalahati nasa Morocco, kalahati nasa aeroplano. So ang haba ng birthday mo, ha? Haba. Mula doon hanggang dito, birthday mo, ha? O yun lang. But of course, again, we wish you all the happiness, Admiral, and of course, great, good health. Yes. Okay? Happiness. Yes. And success. Yes. And peace. Yes. Yan. Peace of mind. Peace of mind Peace also, of mind. Diba? Pero dapat peace of mind din sa ating mga kamarino. Oo. Sige. Dapat masaya din sila. Dapat. Peace. Happiness. Okay. Pagka may peace and happiness sa pamilya, ay, nako, siguradong all is Masaya. Masaya. Yes, at uunlad. At uunlad, Right, diba? right. Anyway, alam mo, partner, may baon ka eh. Alam ko may baon ka eh. Usual, as usual. Meron tayong baon. May baon tayo na quote. Okay? Ito naman ang quote. Ito sabi ni dating President Theodore Roosevelt ng US. And I quote, "Keep your eyes on the stars and your feet on the ground." Ay, malalim. Explain mo yan. Ibig sabihin nun, kung ikaw may mga objective, magdi-dream ka, palagi ka nakatingin sa itaas, keep improving. Pero huwag mong kakalimutan, nakatapak ka pa sa lupa. Marami ka pang gagawin. Marami kang hahakbangin. Correct. Huwag maging mayabang, in short. Kung ano man yung na-achieve mo sa buhay mo, good yan, very good. Lahat ng tao papalakpak sa'yo, pero mas papalakpak ang lahat ng tao sa'yo kung ikaw ay humble pa rin. Humble pa rin. Yeah. Katapak sa lupa. Yan, saktong-sakto ang episode natin, Admiral, kasi mapakikinggan natin ang mga munting storya ng ating mga seafarers, particularly ngayong araw na ito, isang chief cook and seaman vlogger na despite what he has achieved in life, na-manage po niya na maging humble pa rin at may mission siya na to give back to the society. Ibang klase, ha? Siyempre. Tama. Parang ikaw din yan eh. Ganyan. Humble si Admiral. Puro give back na lang. Puro give back. Si Admiral, lalo na ngayong Pasko, puro give back. Alam na natin yan, di ba, Admiral? Diba? Hindi lang yan, Admiral. May mga kaukulang updates. Correct. May updates tayo sa AMUSUP at sa Maritime Industry Authority kung ano yung mga bago doon. So, makukuha din natin yan ngayon. Syempre, tatanungin natin kay Admiral, ano nga ba nangyari sa Morocco? Yan ang ating update sa AMUSUP. Okay. Kasi nagpunta sila, ang team natin nagpunta doon dahil importanteng okasyon ito di ba? Yeah, Isang Congress. Ito yung Congress ng International Transport Workers Federation. Malaki talaga yan. 2,000 lang naman yung tao. Nako, 2,000 mahirap yan. But anyhow, mamaya malalaman po natin yan kay Admiral. Straight from Admiral kasi syempre kasama si Admiral sa mga participants nagpunta doon. Correct. Ang dami pa natin pag-uusapan ngayon. Kaya naman dyan lamang po kayo. Sit back and relax at enjoy. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash. Sa pagluluto ng mga paborito nating ulam, hindi lang mga sangkap ang kailangan, kundi pati na rin ang pagtsatsagang maghalo at mahabang pasensya upang mas manuot ang sarap. At para sa ating featured kamarino for today, 12 years sa gali ang kanyang ipinagpursigi
upang matamasa niya at ng kanyang pamilya ang sarap ng buhay. Subalit bago maging isang chief cook, hindi na dayuhan sa kanya ang pagluluto sa kusina. Dahil bata pa lamang siya, laman na siya ng kusina at hilig niya talaga ang magluto. Mga kamarino, ito ang kwento ng ating chief cook for today na turned businessman and vlogger, Winston Bagtasos o mas kilala bilang Kuya Mayor. So, nung bata pa ako, I think I was like 5 years old lang. Yung mother ko kasi, mayroon siyang business na cakes and pastries, no? Wala akong choice kasi ako lang naiiwan sa bahay. So, ako yung tumutulong sa mother ko when it comes to baking, nag-halo-halo, and then pati na rin sa marketing. So eventually, parang na-adapt ko siya. Dala-dala ang suporta ng kanyang pamilya, sinuong niya ang Maynila na may baon lamang na 200 pesos at ang pangarap na sila ay maiahon sa kahirapan. Simula 2006, pagiging cook na sa barko ang kanyang propesyon at doon niya napagtanto na ang buhay sa barko ay hindi madali. Ang hirap kasi lalo na pag chief cook ka, you know, pag sinabing 9 months yung contract mo, 9 months talaga yun. So ibig sabihin, you have to work it like every day is Monday. So araw-araw yun. Araw-araw, kahit maalon, kailangan anticipated mo lahat ng mga iniisip ng bawat tao sa barko. So kung 20 sila, kailangan anticipated mo at kailangan mapakain mo yung lahat. Kahit papaano. Na ang kinalaunan, ang iniindang hirap at pagod ni Winston at mga ibang negatibo ay pinalitan niya ng positibo at yan ang naging lakas niya upang magpatuloy. Sa gitna ng lahat ng ito, pagiging mapagkumbaba ang nanaig sa kanya. Walang magaling na kusinero sa barko, no? So may mga instances kasi talaga na may mga reklamo, may mga complaints, no? So, maliban doon, hindi lang Filipino, iba-ibang lahi. So, nakakatuwa lang pag nakita mong masaya rin sila. So, yun ang naging isa sa mga inspirasyon ko pag nakikita mo talagang natutuwa sila. Habang ang araw-araw ni Winston ay nakatuon sa pagluluto ng iba't ibang mga putahe para sa kanyang mga katrabaho on board, ang kanyang may bahay naman ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanilang pamilya at ng kanilang munting bahay. So malaking factor talaga yung nandyan siya kasi kahit nung nagbabarko pa lang ako, very supportive siya. Hindi ko naman sinabi sa kanya na ganito, you have to spend lang ng ganito sa ano. So nag-budget siya. Just imagine ang budget nila sa pagkain 200 lang per day. So hindi kami naging maluho. Talagang yun talagang napakalaking factor yun na talagang lahat ng pera ko napunta dito sa na-invest namin dito sa lupa. What if one day, naisip ko, at the back of my mind, naisip ko na, what if one day, hindi na ako pumasa ng medical, ano ang magiging secondary options mo? Anong magiging buhay mo? So from there, talagang natatak yun sa mind ko na kailangan may gagawin tayo. So this is where I started na yung sa business. Susunod sa Yan ang Marino, business trips ni Kuya Mayor ang ating malalaman. Kaya dyan lang kayo at magbabalik pa rin ang Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility,
active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by SM Supermall. Para kay Kuya Mayor, hindi na bago ang pagiging business-minded sapagkat nung siya ay bata pa lamang, madiskarte na. Mukhang nasa dugo niya. Kaya nang dumating ang oportunidad na magre-retiro na siya sa barko noong 2018, hindi na ito pinalampas ni Kuya Mayor at dito na niya sinimulan ang pagpasok sa real estate. Simula sa kabina ni Mayor, isang dormitoryo para sa mga kapwa niyang mandaragat. So yung pinaka-main investment namin is ito, yung bahay namin, which is consists of 35 rooms, no? So dito sa Santa Ana. Besides that, meron akong 6 cars, vehicles, 1 minibus, 3 vans, isang Innova and isang L3, which is lahat po yun ginagamit namin for the business, no? And then I also have 3 condos for passive income naman. Bukod sa real estate, pinasok din ni Kuya Mayor ang food business. Natural, ito ang hilig niya at alam na alam niya ito. Kung kaya't nagtayo siya ng commissary kung saan ang hinahain nilang pagkain ay ipinapadala pa sa iba't ibang lugar o events. Hindi natigil sa pagiging businessman si Kuya Mayor. Ang pagtulong niya sa kapwa niyang mandaragat ang nagtulak sa kanya upang pumasok sa mundo ng vlogging. Naisip ko, sabi ko, tama pala if you are into the vlogging, mas maraming ma-reach out. So yung message mo, mas maraming nakakarinig. So doon nag-start. So it was started like last year, September lang. At ang umiikot na mensahe sa kanyang vlogs, there is life beyond just being a seafarer. Kunwari, sumasahod ka ng 100,000 sa seaman. Tapos, kumikita ka ng 100,000 dito. Magsisiman ka pa ba? Siyempre hindi na, di ba? Palagwain mo na lang, di ba? Ang hirap din kasi dahil, siyempre, kung tayo mga seaman, pagbaba mo ng lupa, blind ka talaga, hindi mo alam kung paano yung ano. So, alam ko maraming gustong magnegosyo ng mga seaman. Pero natatakot dahil siyempre pagdating mo dito, bago ka lang eh. Bagong salta ka na naman. So, how to start? Mahirap. Pero siyempre, kung may mga guidelines, let's say katulad yan, mga habang nagbabarko ka, mag-invest ka muna ng mga MP2, Pag-ibig. Sa layo ng narating ni Kuya Mayor, mula sa kanyang pagbebenta ng mga panghimaga sa Davao nung siya'y nag-aaral pa ng kolehyo, pagiging isang chief cook sa barko, at ngayon naman ay pagiging isang businessman at vlogger, hindi siya nakalimot na magpasalamat sa tumulong sa kanya upang makamit ng unti-unti ang tagumpay. Yan ay ating Puong May Kapal. Isa sa pinaka talagang nasa isip ko lagi, alam mo lahat ng to is just temporary, no? Lahat ng to will never be possible if na binigay sa iyo ng Diyos. So everything here, binigay lang lahat. So lahat temporary, lahat bigay lang, no? So yun ang lagi namin iniisip. Kaya alam mo, it's not come up to my thinking na talagang ganito na ako, mayaman na ako. Hindi. So, naisip ko, alam mo, time will come, kung binigay sa'yo, pwede rin kunin. Di ba? So, it's just temporary lang talaga. What is the most important is, nakakatulong ka. At tulad ng pagluluto, hindi mapapantayan ng minadali ang nag-aantay. Ang buhay ni Winston o mas kilala bilang Kuya Mayor ay isang patunay na there is no such thing as overnight success. It is always hard-earned.
This portion was brought to you by SM Supermall. Hindi po ako sanay. Hindi po ako sanay. May takot kasi ako sa escalator. Tara po. Sige. Nervyos ako pag ano eh. Kinakabahan po ako. May trauma na po ako sa ano. Yan. Social experiment pa po namin to, madam. Sa SM po. Ay, Para sa Christmas. Nandito po yung Ay. camera natin. Tsaka meron din sa taas. Tsaka doon sa taas. Sa taas. Kinakabahan daw siya, sabi niya, para nang hindi siya makababa. Kinakabahan lang ako sa kanya, naawa ko. Kasi may pamangkin akong may autism. tinanong ko po siya, natatakot ka? Kaya mo ba? Sabi ko, halika tulungan kita. Sabi ko sa kanya. Ma-receive na gift this Christmas. Material na bagay, wala naman eh. Wala naman, maging healthy lang ang family ko. Especially my mother. Kasi meron akong bedridden na mother. To be with my family kasi OFW kami. We just came for vacation to be with our daughter. Kung pwede, sana yung gift na lang is mapunta sa ibang tao. Like, parang may nakita akong lolo ata doon sa sidewalk kanina. Ang wish ko lang, sir, is yung makapagtapos po yung brother ko. Yes. Congratulations! Christmas came early for you. Because of your exemplary deed, we are rewarding you with a shopping spree worth 10,000 pesos. Thank you, SM! Maraming salamat po sa SM Supermall. Thank you, SM. For SM po, Thank you! Sana madami pa kayong matulungan na ibang katulad ko and yung mas mga kagaya ni na lolo din. Hindi naman kailangan talaga na magkaroon na may pagtulong na para makareceive ka ng blessing. Thank you, SM! Thank you, SM. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash. Para sa ating AMUSUP update, syempre straight from Morocco, kasama natin si Admiral na magbibigay sa atin ng syempre preview kung ano nangyari doon. Bakit nga ba may Congress ang ITF? Yung International Transport Workers Federation, alam mo, may 20 milyon yan sa buong mundo. Mundo. Okay. So, every 4 or 5 years, depende sa board, nagkakaroon sila ng Congress. So, yung Congress na yan, andyan lahat ng mga affiliates ng ITF, kaya madami yun. Tapos kanya-kanyang usapan yun. Merong grupo ng seafarer, merong grupo ng dock workers, merong grupo ng airline stewardess, pilots, merong grupo ng train, railway. Ang dami. Kaya yung meeting ngayon sa Morocco,
ano yun, puro una, plenary, kung ano-ano gagawin, tapos kanya-kanya mga meeting. Yun. So, yun. Ang actually, yung pinakamagandang theme nila is yung gender inclusivity na naman. Dagdag tayo. Tapos, alis ng bullying at saka harassment sa barko. Yun. Kasama yun, yung C-190 kung tawagin. So, pinipilit lang na nagampanan lahat ng union, lahat ng mga miyembro para siguruhin. Tapos actually nag-attend din doon yung IMEC at saka yung mga ibang employers nag-attend din para marinig nila kung ano ba yung sinasabi ng mga seafarers. That's correct. Yeah. So, ang International Transport Federation, pag sinabi po natin transport, kaya iba-iba eh. Iba-iba. May airline, may iba-ibang sektor, may seafaring, ganyan. Siyempre, lahat transport eh. Lahat. So, malaki pala ito, big pala ito. Every ilang taon ba nagkakaroon ng eleksyon? 4 or 5 years. 4 or 5 years. Tapos nag-elect sila ng General Secretary, tapos yung President and Vice President. Okay, Admiral. At syempre, kilala na natin dahil tapos na po ang eleksyon, meron ng mga nanalo. And of course, yan ang Marino would like to congratulate the new set of officers ngayon. Ayan. Congratulations! Congratulations! And of course, we wish you all the best to all your projects, okay? And success as well. Yan at marami pang iba sa pagbabalik po ng the first and the longest running television program para lang po sa ating mga Marino. Ito ang Yan ang Marino. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Alam mo, Admiral, parang maihahambing mo nga yung pagluluto ng nilaga sa naging kwento ng ating featured guest for today na si Kuya Mayor, na ngayon mo lang nalaman, pag sinama mo palang Mayor, ibig in charge. Chief Cook. Chief Cook? Bakit talaga pag Mayor may kinalaman sa bituka? Kaya kayo ha, gusto talagang gano'n, di ba? Na sa pagluluto ng nilaga o bulalo, kapag mas matagal na pinakukuluan, mas masarap ang magiging kinalalabasan. Siyempre, kasi nakuha lahat ng flavor. Yun, di ba? Ikaw ba nagluluto ka, Admiral? Hindi. Hindi ka ba Mayor? Hindi ako minor lang ako. Minor. Hindi ka Mayor? Hindi. But anyhow, talagang sana ay nagustuhan ng ating mga televiewers yung kanilang napanood kanina. At syempre, yung feature natin sa Morocco, sa Marina, di ba? Okay, basta for sure ha, next week marami ring kaganapan at inspirational stories ang ating matatalakay. Oo, yan naman ang lagi natin pinapangako dito. Correct. Kung hindi inspirational stories, information, di ba? O kaya naman kaperahan, livelihood, caravan, etc., etc., etc. Dahil dito po sa ating programa, kayo ang bida at lagi natin iniisip ang welfare ng ating mga seafarers. Correct. Kaya abangan lamang kami palagi. At kung gusto niyo panoorin ulit yung mga dating episodes, siyempre,
Naalala nyo nga pala, may episode na gano'n ng ano. So, balikan, pwede nyo balikan. Kasi nasa YouTube lamang kami at ang tawag dyan ay My. Maria. FY channel. Yung sarili kang channel. May sarili kang channel. Akala nyo, iba tayo talaga. Iba talaga yan ng Marino. At syempre, may Facebook tayo. Yeah. At huwag niyong kalilimutan na lagi kaming samahan dito every morning. Anong oras nga? Alas 8 hanggang alas 8:30. 8 to 8:30 every Saturday. But for now, anchors away. Bye, everyone! Bye-bye!